join today, FB Live Zoom, at sa mga nutrition clubs po na nakatutok every morning. So thank you po. So ako po si Jessie Matalog, so taga Lemery, Batangas. So before Herbalife po, I was very low ang energy. So ang daming discomforts pagising pa lang sa umaga. Pag nakakita ako ng init ng araw, ninenervyos na po ako. Kasi pakaramdam ko yung hindi ako makahinga. So sobrang konting lakad ng hihina, hinihingal. So after taking the good nutrition, doon na po nag-start ang aking masarap na pakiramdam. Sa isang nutrition club po, nainom po siya. Then tuloy-tuloy ko po siyang ininom. Hindi lang ako, pati ang aking pamilya. So ininom po talaga ang produktong napakagaling na ito. So doon po sa nutrition club, so may nag-coach po sa akin. So madami na din po siyang naituro sa akin about proper nutrition, paano ko aalagaan ang aking sarili. So ito naman pong BNC, so laking help naman sa akin. Paano ko mai-enhance pa ang knowledge ko, how to alagaan ko yung aking sarili, ma-extend ko sa pamilya ko, at ma-extend ko sa community na dito na ginagalawan ko. Hindi lang dito, sa iba-ibang bansa, so meron na din po kaming na-share ng mga products. So, sa laking pasasalamat ko kasi hindi ko inakala na magkaroon ako ng opportunity dito sa Herbalife Nutrition, hindi lang about health. So, nakatulong din sa akin itong company na ito, maiba yung buhay ko. So, before po, ang hindi ko gusto sa aking dating trabaho, napakaliit po ng income at ang isa pa doon ay hindi po ako nakakapagtrabaho talaga dahil ako ay nagkakasakit. So, yun po yung mga naaalaala ko doon sa pagkakaroon ko ng dati kong business. So, may tindahan po kami sa palengke. Do I'm a BS Biology graduate, but ayun po, doon napunta ang aking kapalaran. So, hindi ko so ito ay blessing para sa akin, itong Herbalife Nutrition, kasi madami na nga pong nabago. So nakarating sa iba-ibang higher trainings dahil nilakaran ko po yung pagsusupervisor. So nakapunta na sa iba-ibang bansa na hindi ko rin po, kumbaga unimaginable sa akin. Siyempre, isang dating punong-puno ng loan, daming utang sa palengke. So alam mo yung pakiramdam na meron pa palang nag-aantay sa akin. So, thank you. Last training po namin sa extravaganza sa Thailand. So, madami na po ako narating para mag-attend ng mga high trainings at makapagbakasyon. So, next naman po is Bohol. Then, by November, in God's will, ay Japan. So, thank you po. At ang alam mo lang, lagi kong masasabi, thank you po. So talaga pong itong topic din ni Mother Arlene every Sunday. So ang laking help naman sa akin. Mabalanse ko paano ko mag-iisip. Importante pala yun. Yung 7 pillars of good health, kasama pala yun sa pagpapa-healthy. So thank you so much for bringing Herbalife Nutrition to me, to my family, at sa mga organizations na na-build ko na po or na nakasama ko po dito. So for more infos po about sa aking mga sinabi, nandiyan po ang inyong mga coach, pwede po kayong magpa-guide sa kanila. Thank you. So, very quick lang po itong ating topic, but napakaganda po. Bale ay ito po ay timely. So, ito po, 4 tips to boost your immune system through nutrition. It was written by Dr. David Heber, Chairman Herbalife Institute. So, thank you so much, Coach Liza. So, eto po, pag-usapan na po natin, ano nga ba ang immune system? Immune system is a complex network, organs, cells, and proteins that defends the body against infection while protecting the body's own cells. So, pag pinag-usapan ng immune system, unang-unang papasok sa isip mo ay paano nakakalaban ang katawan mo sa mga infections at diseases. Nowadays, talaga naman po, talagang nasa paligid lang natin yan. So, yun po. Yes, thank you. So, ang immune system natin ay isa sa pinakamabisang kalasag natin sa viral infections. So, merong dalawang kategorya ito. Ang isa ay yung tinatawag na innate immunity, yung prevents diseases from entering the body. So, at isa yung adaptive immunity, ito naman yung nag-i-eliminate or nagpe-prevent ng growth ng mga pathogens such as viruses and bacteria sa ating katawan. So, kaya nga importante, laging tinuturo doon sa Value of Healthy Breakfast ang pagkakaroon ng balanseng sustansya kasi yan pala ay may kinalaman sa ating immune system. Yung first line of defense and second line of defense. Yes, thank you. So, in a person who is malnourished, so ibig sabihin, hindi sapat yung mga sustansya na kinakain sa araw-araw,
So ang immune system shuts down. So yun namang people who are overweight or obese, the immune system becomes hyperactive and causes inflammation, which in turn nagiging cause din talaga na maka-acquire ka ng mas malalala pang sakit pag ikaw ay obese. Yes, thank you po. So ano ba ang kinalaman? Ano yung kinalaman ng nutrition sa ating immune system? So may nakikitang connection sa immune system at sa nutrition, yung mga tangible connection So ano yung kinakain mo? So saan ka tumitira? Ano ang kalidad ng tulog mo? Gaano kahaba? Ikaw ba ay nag-exercise? Or anong exercise ang kaya mong gawin? Ano yung activity mo everyday, yung routine mo? At sino yung mga kasama mo or sino yung iyong mga nakakahalubili or yung mga kasambahay mo. Also, lahat ng ito, yung mga chemical reactions na nagpapabago sa estado ng ating kalusugan. Isama pa na natin dito yung tinatawag na microbiome. Yung mga microbes and bacteria na naninirahan sa ating katawan, paano naman siya at paano siya nagda-digest ng food, paano siya nagda-digest ng food at paano tumatrabaho siya para makapag-produce ng mga vital vitamins para mapalakas ang ating immune system. So largest part of the immune system, approximately 70% nito ay nakalocate malapit sa intestine. At ang trabaho nito, mag-monitor the intake of food and paano ito gagamitin ng ating katawan. Yes po. So paano, yung sabi ni Dr. David Heber, meron siyang tips para mapalakas ang ating immune system. Ito yung mga nutrients na kinakailangan natin. So number 1 is protein. So alam naman natin ang protina ay ating body's kinakailangan ng iyong mga muscle para kinakailangan ng katawan mo para makapag-build ng muscle. So idagdag natin yung vitamins and phytonutrients. So kasama na din yung mga probiotics and prebiotics. So yung ating tinatawag na good bacteria at mga fibers kasama po dyan. At palakasin yung iyong pag-take ng iyong omega-3 fatty acids. Yun po yung mga ibinigay niya na kinakailangan ng ating katawan or pagpapalakas ng ating immune system. Yes, thank you. But before that, ako po muna inom. So, include din natin yung pag-take, ito nga, yung protein. So, yun po yung nasabi kanina. So, yung building blocks ng ating katawan. So, inaalaw nito na mag-manufacture ng antibodies na require para mapalakas ang ating or makaiwas tayo sa pag-invade ng mga viruses and bacteria. So, andyan dyan po yung ating napakasarap na shake. So, alam naman natin sa mga umiinom na ang laking katulungan talaga nito. So, after taking this, noong ako ay nagpo-program pa, doon talaga ako nakaramdam ng kakaiba na parang bumabalik sa pagkabata yung aking energy. So, yung mga produkto pong yan, very low ang calories. So, low ang, meron silang kumpletong sustansya na pwede mong ibigay sa iyong katawan umaga pa lang. Kasama po dyan yung mga regular or yung mga kinakain natin on a regular basis sa mga lean meats, so yung mga less taba sa mga dairies natin. So yun po yung kasama na ibinibigay niya or inire-recommend niya para ma-take natin araw-araw. Yes, thank you. So, incorporate din natin ang mga vitamins and phytonutrients. So, vitamins A and C as well as phytonutrients are key players in immune system health. So, vitamin C encourages our body to produce antibodies that fight diseases. So, importante talaga tama yung yung adequate na maikarga natin sa ating katawan. Then, vitamin A supports the health of our skin, tissues of our digestive tract, and respiratory system, which we know skin is one of the isa yung sa organs natin talaga na nagpe-prevent or hindering the pagpasok ng mga diseases sa ating katawan. So phytonutrients which are found in vegetables and fruits. So ito naman yung tumutulong ma-reduce ang body's oxidative stress. Nowadays, kita nyo naman ang ating paligid.
which may weaken its ability to fight off illnesses. So, reduce then the risk of cancer and cardiovascular diseases. So, trending po ito ngayon. Itong mga diseases na ito, kahit saan ka pumunta, hindi pwedeng hindi ka makakarinig nitong mga illnesses na ito. So, fight inflammation, so lowering blood pressure and boost the overall health of our immunity. So, dyan po sa mga pictures na yan, yan yung pwede nating, kumbaga gawin ng lifestyle. Isama natin yan sa ating mga pagkain kasi malaking katulungan yan or malaki ang role niyan pagpapalakas ng ating immune system. So, kasama yung mga vitamins and minerals na kilala, ang tawag natin dito ay ang ating, yung sa akin po ay pang alis ng stress ko. So, sa aking own term, so talaga pong malaking tulong nito sa akin, pagpapalakas ng aking immune system din, at yung energy na binibigay sa akin ito. So, ocular defense, so makakatulong sa pangailangan mo sa lutein. So, meron po yan. So, yan po yung mga phytonutrients, triple berry complex. So, mga sa akin ay mga alkaline food. So, mega garlic extract. So, yan po makakatulong. So, incorporate or isama nyo po sa inyong kinakain along with your aloe tea shake. Yes, thank you. So, focus on gut health with probiotics and prebiotics. So, kaya nga yung microbiome natin, nangangailangan talaga ng sapat na sustansya. The digestive system plays a central role in supporting immune function. Studies have shown that probiotics, which are good bacteria, ang tawag, another term for that, and are useful in maintaining the digestive system, and prebiotics, types of fiber that the human body cannot digest, serves as food for these probiotics. So yan po yung mga tablets natin. So yung fiber nerve, also known as tummy trimmer, so makakatulong pag-loose ng ating mga wastes and bowels ng mas maayos. Ang fiber band naman makakatulong, ang aming term lagi dyan ay nagboband ng mga fats na sometimes nakakain natin on a regular basis, tumutulong ma-eliminate yan sa ating katawan. So makakatulong din as tummy trimmer, and the Simply Probiotic, which is a good source of good bacteria na merong tinatawag na Ganadin BC30. So hindi ko nakakalimutan yun kasi very special yon dito sa Simply Probiotic na ito. Kasi maraming binibenta sa merkado na sila. So, ang akin lang, ang ganda ng probiotic natin kasi naturally, ang katawan natin nasa acidic. So, pag pumasok siya sa ating katawan, so, nandoon siya, buhay na buhay at magagampanan niya ang trabaho niya na makatulong sa iyong digestive system, sa iyong gut. Yes, thank you so much po. So, increase omega-3 fatty acids. Omega-3 fatty acids such as DNA, DHA, and EPA are healthy and essential types of fat which can be found in foods such as chia seeds and supplements such as fish oil. So, ito po, mga omega-3 na ito, so anti-inflammatory property, meron ito. So, makakatulong talaga, makapagbalanse din sa mga kinakain natin na mga omega-6. So, laking bagay kasi hindi naman natin nabibigay ito yung pagkain ng sapat. So, we have to take it from our supplements. So, yung one of the nilagay ko po dito, yung chia berry pudding. So, malaking katulungan ito. Or so, yung mga naghahanap ng another meal, so gawin nyo po ito sa bahay. So, you can take it a morning or you can take it lunch, merienda. So, ano man ang oras na pwede mo siyang ipalit. So, hindi lang po yan ang mga pwede mong gawin sa ating mga produkto. Napakadami po nating recipe na makakatulong or yung may word na sawa. So, hindi ka magsasawa kasi ang dami mong pwedeng gawin sa ating mga produkto. Yes po. So, following general good health guidelines, balanced diet, regular exercise is your first line of defense. So, and the best way towards natural keeping your immune system strong and healthy. So, kaya nga doon din sa talk lagi po ni Ma'am Cecil at ni Mother Arlene yung paano mo aalagaan ang sarili mo. Start your day with a healthy breakfast. So, kasama yung 7 pillars of good health. Importante din, of course, while taking mga napakasarap nating mga nutrition or mga pagkain natin, ay mabigyan din natin ang katawan ng sapat na pahinga,
tamang tubig or madaming tubig nowadays, napakainit ng panahon, or for proper blood circulation. Then of course, para maipadala yung mga nutrients na kinakailangan ng katawan mo. And along with paano ka mag-isip, along with sino yung mga kasama mo, sabi nga doon sa talk, at yung mental, emotional, spiritual growth, yun pala ang kinakailangan natin. So yung mga bagay pong yan ay hindi ko alam before. So I'm so thankful and blessed at ako'y nagkaroon ng community na ang goal ay magpa-healthy. So kung ikaw ay isa sa naghahanap ng komunidad, so saan ka pa? So ang ating basic unit of ating community ay yung ating pamilya. So, start ka sa pamilya mo. So, kung tutulong ka sa ibang tao, unahin natin ang ating pamilya. So, with that po, so ito po ay napakaigsi lang, but sana nakapagbigay sa inyo ng konting knowledge para makapagdagdag sa paano natin naalagaan ang ating sarili. So with that, thank you so much, Coach Lisa Lasso. Maraming salamat, Coach Jade. Thank you so much po sa mga nakinig. Thank you.